Magandang araw mga kawan. Pagka-out ko nga galing trabaho, dito na ako dumiretso sa rooftop ng bahay namin. At kahapon nga, sinimulan ko na maglagay ng tali dun sa tanim kong ampalaya para nga sa gagapangan nila. Gaya nga ng sabi ko, meron akong tanim na gulay dito sa bahay namin. Ayan nga, ganyan na sa kalago yung ampalaya ko. Kahapon nga, sinimulan ko na yung lagyan ng tali at itutuloy ko ngayong araw. Dahil inabutan nga ako ng ulan kahapon. At ngayong araw nga mukhang uulan na naman dahil nakapundo na naman ang panahon. Dito nga pala sa lugar namin, dito sa Taiwan, Bade District, tuwing hapon maulan na, sa umaga tanghali sobrang init. Pagdating ng hapon uulan, kaya nga pabor dito sa mga tanim kong halaman. Hindi ko na kailangan magdilig sa hapon. At ito nga, puputulin ko muna yung mga tali na hiningi ko sa company. Sabi ko meron akong tanim na halaman at binigyan naman ako. Dahil mga tali lang to dun sa mga binaklas naming machine, nahingi ko kaysa itapon nila, binigay na lang sa akin. Mula nung nag-uulan, mas mabilis nga lumaki tong tanim kong ampalaya. Ito nga pala yung buto nang galing sa binili ko sa palengke. Yung mga tanim ko rito, yung mga buto, nakuha ko lang doon sa mga pinagbibili kong gulay galing palengke. At kung itatanong nyo kung saan ba galing yung mga lupa na pinagtataniman ko na yan, galing yan sa ilog. Bali kinuha ko yan mula dito sa bahay, ang layo ng ilog na pinagkuhanan ko, mga 3 to 5 kilometers. At ganito na nga pala kahaba yung talbos na ampalaya, kaya kailangan ko na talaga siyang lagyan ng pinakaparang balag na pagkakapitan pag humaba pa, para nga pag namunga hindi sasayad dito sa semento. Bali 3 layer lang itong ginawa ko kahapon, mababa lang kasi tinatalian ko, hanggang tuhod lang. Nung dumating nga ako dito sa Taiwan, bumibili lang kami ng bigas. At sa kakabili nga namin ng bigas, naipon yung mga sako. Inisip ko kung saan ko ba siya magagamit o ano yung pwede kong lagay. Naisip ko nga na magtanim ng halaman dahil sa mga nakuha kong buto, sa mga binibili kong gulay sa palengke, at tumubo naman. Mas mahaba nga yung oras na nilalagi namin dito sa bahay kaysa sa pagtatrabaho. Dahil bihira nga lang kami magka-OT. At yung company na pasukan ko ay family business lang. Dahil nga mahaba yung oras ko dito sa bahay, kailangan ko na mapaglilibangan. Bukod nga sa pagpipishing, isa to sa mga nagiging libangan ko. Dahil mahaba nga ang oras ko at di ako sanay na walang ginagawa. Laking bukid nga kasi ako. Hindi ako mahilig sa mga online games o manood ng mga movie. Ginagawa ko ang mas makabuluhan ang mga oras na lumilipas. Kaysa maglaro lang o manood ng mga movie, nalilibang ako sa mga ganitong gawain dahil sa bukid nga ganito yung mga gusto kong ginagawa. Magtanim ng halaman, mag-fishing, or kaya mag-hunting ng ibon. Yun yung mga libangan ko. Doon kasi nawawala yung stress ko pagdating sa trabaho at isipin ko sa mga ibang bagay. Dito nga sa Taiwan, bilang isang factory worker, hindi rin naman ganong kalakihan ng sahod. Kaya nga naisip ko kung lahat ng pagkain ko or expenses ko sa bahay ay manggagaling sa sahod ko, malaking gastos din. Kaya nga naisipan ko magtanim ng halaman. Bakit pa ako bibili kung meron naman akong tanim or kung pwede naman ako magtanim ng halaman dito? Kagaya nga nung binili kong ampalaya nung nakaraang linggo, nagkakahalaga ng 78 ang isang piraso. Kung pwede naman ako magtanim dito at makaharvest ng ampalaya, bibiling ko na lang ipansahog kagaya ng itlog at kamatis. Makakatipid nga rin pala ako dahil may tanim din akong kamatis. Isinabay ko nga rito sa ampalaya. Pag nagbunga yung ampalaya at yung kamatis, meron na akong panggisa. Itlog na nga lang ang bibiling ko. So yun, natapos ko na nga itong balag na gagapangan ng tanim kong ampalaya. So sana maging mabunga itong ampalaya na tinanim ko. Bale, ito nga pala yung panggitna niya. Hiningi ko lang sa company to na bakal para magkaroon ng poste. Kasi pag di ko nilagyan ng poste, lulundo to. Tinali ko nga lang dyan. Tapos ito yung mga tanim kong kamatis, malalago na nga rin. Tapos yan nga, sa kabila rin, may tanim akong ampalaya. May biglangan tumubo na kalabasa din dyan. Hindi ko alam kung saan ang galing. Sa tingin ko naman matibay itong tali ko. Kaya naman ng bunga ng ampalaya. At meron nga rin pala akong tanim ng mga kalabasa dyan. At sibuyas bawang. Yung rooftop nga na to, tanaw sa company namin. Dahil yung company namin merong 3rd floor. Ito namang bahay namin, 2nd floor lang. Bali rooftop na agad pero mababa pa rin. Minsan nga nandyan yung boss namin sa may bintana na yan, nakatanaw at
palagi ko natatanaw nga tong mga tanim ko. Isusunod ko na nga rin itanim sili para meron na nga akong sili dito at hindi na ako bibili sa palengke. Ako nga pala ulit si Juan Tamad, ang madiskarteng OFW ng Taiwan.